Ayan po, magandang umaga po mga kababayan. Medyo eto po, nababalita po natin na medyo hindi na po maganda ang kalagayan ni Tatay Digong diyan sa ICC. Nabalitaan niyo na rin 'di ba na natagpuan siyang walang malay. May nagsasabi na brain injury. Ano ibig sabihin nito? Dahil nakitaan natin ang picture na nakikipag photoshoot pa si Trillanes diyan sa ICC na nagkaroon daw ng siyempre meeting, nakasama siya sa picture. Ngayon, ang problema, ang ang inirereklamo ngayon ni Vice President Inday Sara dahil nga sa hindi alam ng mga ng mga kamag-anak na nangyari yun. Gawa ng si dating spokesperson na si Harry Roque pa ang nagbigay pa ng nagbigay pa ng impormasyon sa mga kamag-anak. At yun nga sinabi sa ospital. Sabi nga maraming Pilipino nga doon, di ba? Maraming mga nakakaalam at yun nga sinabi na nga ah yun nga kay Vice President Inday Sara. Ngayon, etong mahal nating dalawang senador na si Jinggoy at Robby na may gagawing resolution laban sa maitim na balak ni Trillanes. Kaya di ko imagine si Trillanes nakakapasok sa kulungan ni Tatay Digong, di ba? O anong ibig sabihin nun? Kaya nga ito bago pong lahat ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po panoorin po natin ang video ni Senador Jinggoy Estrada at Robin Padilla tungkol dyan sa plenaryo na isinigawa nila na humingi sila ng tulong sa tagapangulo. Ito po, panoorin po natin. Senator Jinggoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, just an inquiry, Mr. President. I was tasked by my fellow minority senators. Since last week, during our last session, if my memory serves me right, last Wednesday, we discussed the twin resolutions. The resolution filed by Senator Alan Peter Cayetano and the other resolution filed by three senators, De La Rosa, Padilla, and Bongo. Imagine, hindi lang pala hindi lang pala silang dalawa ni Senator Robin Padilla. Kumbaga lahat ng mga Duterte block ay nagsasagawa na rin talaga at gagawing resolution. Napakaitim talaga ng buti nito ni Trillanes, di ba? Imagine hindi nila pinapansin yung lalo na itong gobyerno natin na bawal naman talaga pumunta si Trillanes diyan sa loob na yan, di ba? Kaya panoorin po natin ng litang video. Regarding the sense of the Senate with regard to the house arrest of former President Rodrigo Duterte. And we agreed during the last week's hearing that it will be discussed during the All Senators Caucus, which happened yesterday. May I know the status of the twin resolutions, Mr. President? Mr. President, with the information, for the information of the body, we did have an all-member caucus, but the minority was not there. Only Senator Padilla was there. Padilla. But it's not their fault, Mr. President. Dumating po si Vice President Sara Duterte, so they were of course accommodating and hosting Madam Vice President sa office nila. But so the status was we were not able to discuss it lengthily and fully because of we didn't have the sponsors of these measures in the all members caucus yesterday. Pero nandito po tayo. For the record, nandito po tayo naghihintay sa lounge. So if the good gentleman would want, maybe after this we can suspend after the three resolutions and discuss it. We are more than willing to discuss it, again. Mr. President. Oh,
Okay. Kailangan So mabadiscuss yun na pa lang po, nila yan. Mr. President. We can discuss it later on after the business of the day. Yes, Sana naman na masolusyonan naman ng Senado na hindi na lang sunod-sunuran ng Senate President kay hari ng ng Crocs na si Tambi. Ngayon, eto naman ang tuunan naman nila ng pansin itong si Tatay Digong. Nakakaawa na po. Gawa ng unang-una, naging presidente ng Pilipinas yan. Maraming natulungan. Maraming nagawang maganda yan sa Pilipinas. Pero etong Senado dapat umaksyon na rin na magawa ng paraan sa mga maitim na balak ni Trillanes. Habang nagbabangayan kasi sa flood control, eto namang si Trillanes ginagapang naman ng ICC at pumapasok na sa kulungan. Imagine, 'di ba bawal 'yon? Talagang hindi niya tinatantanan si Duterte. Kumaga si Duterte dapat siyang nakakulong. Siya pa rin ang masusunod. Kung sino yung dalaw ng mga dumadalaw sa kanya ang gusto niyang makita. Kaya ito po, panoorin po ulit natin ang video ito. The gentleman from Nueva Ecija, Camarines Norte, and Mindanao would like to be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Kaya po, si Senator Maraming Robin salamat po, Ginoong Padilla. Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jinggoy Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin, patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At gusto ko lamang din pong kunin. Etong dalawa pala, matagal na palang nagsusulong ng resolution tungkol sa warrant house arrest ni Tatay Digong. Okay sana talaga, dapat house arrest na lang talaga Hindi yung kagayang ganyan. Nasa ibang bansa. Ang hirap talaga dito sa gobyerno natin ito. Gagawin ng lahat, mapabango lang ang nila, mapabango lang ang imahe nila. Samantalang si Tambi, ang the king of crooks, na siya ang talagang may kagagawan, na isa rin siya sa mga nagbalak na kidnap diyan sa ICC si Tatay Digong. Malamang at sa malamang isa siya sa mga hari ng kagagawan ng kalukuhan dito sa Pilipinas. Po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na sasabihin na po yung yun. dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw Trililing. po sa The Hague at Kita nyo? ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa Baka kulungan yan pang dede ni kay dating Tatay Pangulong Digong Rodrigo Roa Duterte. Nais lang po Diba? sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po Banta tatanungin kasi. ka muna ng gwardya kung gusto Yan ang magiging balakid at babanta sa kanyang buhay. Yang si Trillanes na yan. Palabas-pasok sa kulungan ng ICC. May masamang bialak talaga yan. Iba talagang utak ng taong yan. Grabe. mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po. Oo. Traitor na Traitor ang dating. Tapos hindi tinitigilan talaga ang mga Duterte nitong taong ko. Gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Tatay Digong. Sa kasalukuyan po siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Oo. Kaya sana lang po malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yan. Majority Leader Ayan po, napakinggan nyo po ang dalawang excuse me. Dalawang senador na nagpupursige na maibalik dito si Tatay Digong. O kaya magkaroon man lang ng interim release, di ba? Na magkaroon man lang sana na safety ang kanyang buhay diyan sa ICC. Kailangan natin makita pa
na buhay si Tatay Digong. Tayong mga taga-DDS, tayong mga tao, sambayan ng Pilipino na naniniwala kay Tatay Digong. Kaya hanggang dyan na lamang po at excuse me po. Ayan. At yan po, no? Dako naman tayo sa kabilang video na kung saan Very yan damning po. testimony po ni Orly Ah, Gutesa na isang ex-marine na ayan, ito po. Tungkol kay Orly Gutesa, no? Tungkol sa nag-witness na pinangalanan ay si Martin Romualdez at Saldico. Yan po, no? Bago pong lahat, ito, nakikikwento naman natin. Diba? Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson noong Martes na ang nagbitiw na ako Bicol Party List representative na si Saldico at si representative ng Leyte na si Martin Romualdez ay iimbitahan nga sa susunod na pagdinig ng Senado Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Lacson, Pangulo ng committee, na ipapakita ng panyaya na ang panel ay hindi nagtatakip para sa sinuman. O, totoo kaya yun? Eh, halatang halata na siya, di ba? Totoo kaya, di ba? Ito sa gitna ng kanilang investigasyon sa di umanay anomalous sa mga proyekto sa kontrol ng baha. Para sa susunod na pagdinig ng committee, yan, sa susunod na pag-committee, magpapadala kami ng liham ng panyaya sa kanyang siko. Kay ko, address ngayon ay alam na namin na siya ay nasa ibang bansa. Eh, sinasabi niya, no, ni tawag dito, ni Remulla, na nandun na nga talaga sa ibang bansa. Tsaka dami nakakita dahil maraming Pilipino dyan sa Spain. Kaya hindi siya makakatakas. Kaya oral mismo kapag once na ipapahatak siya palabas ng bansa, tapos siya ay magiging wanted na, madali siya matatagpuan kasi maraming Pilipino dyan eh. Kasi ang mga Pilipino galit na rin sa kanya. Dahil alam naman ng Pilipino na siya ay bilyon-bilyon ang kinurakot. Siyempre, ang pera ng remittance ng mga OFW, nakakaltas, na sa kanya lang din napupunta, sa kanya lahat napunta. O, ang dami, di ba? Eh, di kinurakot niya, winawaldas niya. Pati yung anak niya, na si Claudine Co. Ay, grabe, kung magwaldas, di ba? Isang kayabangan na po yung ginagawa nila na papakita niya yung mamahalin niyang boots, jacket. Mayabang po yung anak niya, di ba? Para sa susunod na pagdinig na komite na magpapadala kami ng liham na panyaya sa kanyang siko, no, address. Yung address niya, yun, sa ibang bansa. Excuse me. Ngayon ay alam na namin na siya ay nasa ibang bansa at hindi darating. Kung ganoon ang kalagayan, maglalabas kami ng subpoena, ayun na. At pagkatapos sa isang show cause order, sabi nga ni Lacson talaga na isang panayam sa Net 25. Kung ang kautusan na magpapaliwanag ay hindi siya, ating igigit ang kanyang paglabas sa komite at maglalabas ng warrant para sa kanyang pagkaka-aresto. Tama. Dagdagin niya, na, di ba? At ito naman yung tungkol naman kay Romualdez. Sinabi ni Lacson na ang imbitasyon ay ipapasa sa pamamagitan ng House Speaker ni si Faustino Boji III. Siyempre, bilang paggalang na matagal ng kaugalian ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, yan yung parliamentary courtesy. Kongreso, paulit na itinatanggi ng dating tagapagsalita ng kapulungan ang mga paratang at tinawag pa itong mga kasinungalingan. Naku, grabe. Anong may tatanggi nila? Anong pagsisinungaling gagawin nila? Kitang-kita na, ang dami ng taong nagsasalita. Yung mga tinatawag nilang mga nakurakot eh. Yung mga involved, marami na nagsasalita. Si Martin Romualdez at Saldico ang isinisigaw. Diba? Tapos eto, no? Yun nga, nakapag-unayan sa GMA Newsline, pinakuha at Romualdez para sa kanilang mga komento.
at italathala ang kanilang mga pahayag kapag ito ay naging available na. Excuse me. Eto, noong Lunes, nagbitaw si Ko, di ba? Dahil after nung 10 araw na, na kalugid na ninotice sa kanya ni Bodji D. Nung Lunes, di ba? Bigla naman nagbitaw to si Ko bilang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Di ba? Kasunod na ng mga paratang na malawak ang korupsyon kaugnay ng mga proyekto sa kontrol ng baha. Kasi habang tumatagal ang investigasyon, nalalaman na ng mga tao sa pamamagitan ng panonood nila sa Senado na lumalawak na ang korupsyon. Talagang malawak na. Sindikato siya. Malawak na ang sindikato sa korupsyon. Di ba? At syempre, ito namang chairman committee at Senate President, tuloy-tuloy sila paglilihis nila. Pananakip sa mga tao. Samantalang nakukumbok na yung malaking isda. Syempre, yung mga dilis, bali wala lang yan. Ang kailangan talaga ng taong bayan kung sino yung mananagot na mga malalaking isda. Diba? Yung mga malalaking buhaya, yun yung dapat na matumbok natin, di ba? Ang malaman natin. Diyan sa committee, diyan sa Blue Ribbon Committee. Okay ba? At mga insertion sa pambansang budget, tama. Yung mga insertion pa ha. At akusasyon sa paulit-ulit niyang tananggi habang nasa ibang bansa. At eto, ang kanyang pagbibitiw ay naganap kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructures na sa ombudsman na isailalim sa posibleng kaso ng graft. Nako, yari. Dumating na pala sa ombudsman. Talagang pagka ito dumating na sa ombudsman, nagpasya ng ombudsman na marami ng ebidensya. Yari ito si Saldico. At syempre, kailangan na nilang mapa-extract sa ibang bansa yan kung gawa nila ng paraan. Diba? Marami nga silang nagawang paraan para mapa-extract si Tevez Ganun din ang gawin nila kay Saldico. Yun na lang inihintay nila sa ombudsman para mapanagot na si Saldico. Diba? Ang kanyang pagbibitiw, diba? Yun, sa ilalim ng graft na mali paggamit ng pondo. At pamemeki laban sa kanya ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highway sa Oriental Mindoro. Talagang pineki niya pala talaga yung mga project. Puro mga ghost project pa. Ito, samantala sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagbumungkahi rin siya sa imbitasi ko sa susunod na pagdidig ng Blue Ribbon Committee. Sa bagay, nagbitaw na siya, di ba, sa pagka-congressman. Wala nang parliamentary courtesy ang mangyayari at magaganap. Kundi hapulan na siya ng kaso at maging wanted na. Kuhanan na, bibigyan na ng warrant of arrest. Siyempre, convicted ka na yan at kailangan mo nang mahuli sa ibang bansa para mapadala rito sa Pilipinas. Total, nilaglag na siya ng mga mga amo niya Nilaglag na siya Kung nilaglag na siya ng amo niya, mapipilitin siya magsalita na madamay ang amo niya. Ganun lang yun. Ang sapat ay ang masusing investigasyon, tama, kung kinakailangan sa paglilitis. Masiselan kasi, hindi na natin maaaring labagin ang tradisyon ng inter-parliamentary courtesy. Hindi na siya kongresista. Wala nang mapaglabag kasi hindi na nga siya kongresista. Wala nang parliamentary courtesy. Kumbaga yung pagpatawag sa kanya hindi na invitasyon, kundi siya ay isang magiging resource person. Di ba? Na sabihin sa De La Rosa na hinaharap ng mga tao, yung sabi ni De La Rosa. Hindi na natin maaaring labagin ang tradisyon ng inter-parliamentary courtesy. Hindi na siya kongresista, dagdag pa niya. Kaya nga sabi ni De La Rosa na itutulak ng mga senador sa minoridad na black na ipagtungkol kay Ko
ang contempt kung tatanggi siyang dumalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa kontrol ng pagbaha. Kaya nga, i-contempt mo dahil hindi magpakita. Tama, automatic, ganun din naman ang ginagawa ng kongresista eh. Kapag hindi na umate ng mga resource person at hindi nagpapakita, nagko-contempt sila, di ba? Yung ganun din yun. Kaya kayong mga kongresista, kung gaano kayo kalakas mag-contempt, ganun din ang mangyayari sa dati yung kasama. Kasi saldi ko. Bawi-bawi lang yan. Sinabi ni De La Rosa na itutulak ng mga senador ang minoridad ng bloc na ipagtungkol kay ko ang contempt kung tatanggi siyang dumalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa kontrol ng pagbaha. Kaya nga, contempt mo dahil hindi magpakita. Bakit ba? Kung wala ka sa bansa, hindi ka pwedeng umuwi kung talagang gusto mong harapin ang Blue Ribbon Committee. Yan, nagtatanong na. Kumbaga nagmo-monitor din si Saldi ko no? Sa nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Talagang nanonood din siya. Grabe, hindi lang siya nagtatago. Dahil marami nga siyang pera eh. Yung pinagtataguan niya parang mansyon din siguro. Mga bahay-bahay din. Magagandang bahay din ang binibili niya. Yun yung pinagtataguan niya na galing naman sa nakaw at galing sa kaban ng bayan. Yung mga pinagbibili niya ng bahay diyan sa ibang bansa. Yung mga binibili niyang bahay na pinagtataguan niya ngayon. Aha. Ito, tuloy po natin ang video ito sa balitaktakan ni Ali Soto at ni Senador Pampilo Lacson. Ni Orly Gutesa na isang ex-marine na who claimed that he personally delivered yung tinawag niyang basura, no, male-maleta ng puno-puno ng pera, personally delivered it to residents pa, no, ni former House Speaker Martin Romualdez, tapos yung sa hotel sa BGC ni Zaldico naman, ano. So ang nanumbalik ka agad sa akin, sabi kong gano'n, itong very damning testimony, no, at the cost of ruined lives, tapos yung sisirain mo yung pangalan, reputasyon ng mga tao. Sa akin parang dahil sa tagal ko sa broadcasting, halos wala. Siguro si Tambi nagulat dito sa mga statement ni Orly, di ba? Ni Gutesa. Talagang baka napahulog siya sa inupuan niya habang nanonood siya dito Talaga tutok marino rin yan lahat ng mga congressman na sangkot diyan sa anomaly ng flood control. Tutok talaga sila sa Blue Ribbon. Wala na, natunaw na yung nila sa Kongreso. Tunaw na. Dahil ang tumunaw sa kanila yung kredibilidad nila na walang kredibilidad na ang nangyari sa Kongreso. Ang halaga yung sworn, yung hesitation ng iba, yung pagdududa ng iba, na kahit pa sworn testimony po yung ito under oath din naman sila Bryce Hernandez, lahat po ng tumatayong testigo na yan, minsan magkakasalangot po yung kanilang mga testimonya, nakakasuhan po yung mga taong itinuro kaagad nito. Ano po ang saloobin nyo sa ganun nung ito po ay ito ay lumalabas po ngayon sa lahat po ng mga sworn under oath to tell the truth at yung mga kanilang mga testimonya po, Senator Ping? Yeah. Unang-una, definitely merong probative or evidentiary value yung kanyang sinalaysay. No? Set aside muna natin yung pagtanggi ng yung notary public, yung lawyer, si Atty. Espera. Huwag na muna yon. Bida sa as it may, no, ibang usapin yon, sinumpaan niya pa rin naman yung salaysay niya sa harap namin lahat at under oath nag-testify siya. So kung yun ang ating pagbabasehan, definitely merong evidentiary value at merong probative value na tinatawag. Ngayon, kailangan masusugan ito, masuportahan ng independent na corroborative statement o kaya corroborative evidence. Ano yon? Yung sinasabi niyang chat group, kung may maipapakita siya na nag-uusap tuloy talaga sila ng mga kasamahan niya, ng mga security detail, na meron sila di-deliver. Mabigat yun. O kaya, meron pang lalabas na sasabihin, tama yon, kasama rin ako sa pag-deliver. Okay. And walang magre-refute, walang kokontra na hindi totoo yan. Napakatibay nun. Pero ang matibay pa dyan yung chat group nila, di ba? Kaya malakas ang loob ni Gutesa Orly. Dahil baka hindi na-save niya yung mga chat group na pag-chat nila dyan sa Messenger. Isa yung sa talagang magandang ebidensya. Kaya malakas ang loob ni Orly, di ba?
Yun ang number one. Huwag ninyong burahin ang chat group na pinag-conversation nyo dyan. Yun ang dapat dyan. Yung usapin naman na, okay, may sinumpang salaysay ka sa harap ng Blue Ribbon Committee. At ito'y notaryado rin ng isang lawyer na authorized naman kasi notary public, na tumanggi naman. So may kasibahan yung mga Yan ang abogado. mabigat. Dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, Yung abogado na yan na tumanggi na siya ang pumirma. Lagot na yan kay Senador Rodante Marcoleta. Lagot na yan. Unang-una, nakakahon na yan kay Rodante Marcoleta. Nang dapat yan, ipatawag yan. Pero makakasuhan yan eh. Bawal nga yung mga pinaggagawa niya. Pwede pang madisbar. Yun ang talagang panlaban ni Rodante Marcoleta. Na madidisbar yan. At pag nakasuhan ay automatic talaga madidisbar yan. I-recommend talaga niya yan ni Rodante Marcoleta. ikaw ba'y nagpunta sa notaryo at ikaw mismo nagpanotarize? Ang sagot niya maliwanag, opo. So kung Tama hindi naman. pala totoo yun, kasi wala naman sa kamay namin Basta yun, dahil sabi ko nga, function Ang ano ko kasama lang ay maging consistent lang po si Orly Gutesa, di ba? Dapat huwag siyang magsisinungaling uli. Kung ano yung statement ba, yun. Maging consistent lang siya na nagpanotaryo siya sa lugar na yun, sa abogado na yun, na kung illegal naman ang pinagagawa. Illegal yun eh. Wala ka sa mismong lugar nung magpanotaryo yung si Orly. Bawal yun. Ito po, no? Tuloy po natin. function ng Executive Judge ng Manila na siya magsagawa ng investigasyon. At inimbestigahan na yan. No, na I believe meron ng initial pleadings na pinadala si Attorney Spera. Dahil nga lang, hindi ko alam kung na-contact na nila si Sergeant Gutesa. Dahil hindi nila alam yung address. Katunayan, tinulungan pa nga namin, nag-provide kami ng address base doon sa 201 file ni Gutesa sa kanyang, yung nung dating nasa Armed Forces pa siya sa Philippine Marines. Kasi di ba sinabi ko, magsasagawa kami ng RCBI, record check, background investigation. Sa nakuha ko yung address, pinadala ko doon sa opisina ng Executive Judge para makatulong sa kanilang investigation. Now, where are we now? No? Naghihintay tayo ngayon na merong ilalabas kung sisulpot siya sa susunod na pagdinig. Ang problema, hindi nga siya dumating sa DOJ. Yes, kasi hindi doon na mapunta sumipot. rin yung aspeto ng prosecution. Kasi sa amin, in aid of legislation. Although, pwede kami mag-recommend kung sino yung mga taong nabanggit na na-implicate na ipo-prosecute. Dapat Trabaho rin ipatawag. namin yun kasi accountability of public officers and investigation. Di ba? Unang-una, nabanggit si Hari ng Crooks, si Romualdez, di ba? At yung pangalawang hari ng Crooks na si Saldico. Malamang, kailangan ipatawag mo yan. Nabanggit yan sa statement niya, di ba? Rekta pa sa bahay, di ba? Dapat si Eric Yap din patawag din yan. Yung Axis party list, di ba? Yung naging ano rin yan naging committee chairman ng appropriation, si Eric Yap. Ba't hindi nyo ipatawag? Dapat ipatawag nyo yan. Yan ang nomenclature ng Blue Ribbon Committee. Yan po, no? Napanood po natin, natapakinggan po natin ang mga conversation at salaysay ni Senador Pampilo Lacson. Kaya hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.